Ay, tulog ako. Tigilan mo ko, ha? Wala akong pera. Pero gutom na po talaga. Ay! Litoy! Litoy! May pera ka ba dyan? Bumili ka muna ng bigas. O di kaya umutang ka ulit sa tindahan. Ay! Oo! Ba't may dala kang bag? Saan ka pupunta? 17 years old po akong naglaya sa aking mga magulang. Tinakasan ko po yung hirap sa buhay, kaya naglayas po ako. Umabot sa punto na pumasok ko ng bisyo. Inom, sigarilyo, umabot na sa punto na mag-riot. Nung naramdaman ko ng panahon na yon dahil ako ay layas sa magulang, wala na akong naisip na mabuti. Hanggang umabot sa punto na di na ako niwala ng Diyos. Sumunod po nangyari po na nakapag-asawa po ako. Nagkaroon ako ng pagkakataon na maka-abroad. Doon sa Qatar, mainit pala. Nung panahon na yun, naramdaman kong may Diyos dahil sa init. Naghanap ako ng relihiyon gaya nung sa tatay ko. Nasumpungan ko yung jail. Ewan, doon ako. Umabot ako ng 2 taon. Ang nangyari, uminto ako, hindi na ako nadalo. Kasi magulo agawan sila ng ikapo Ay, tulog ako. Tigilan mo ko, ha? Wala akong pera. Pero gutom na po talaga. Ay! Litoy! Litoy! May pera ka ba dyan? Bumili ka muna ng bigas. O di kaya umutang ka ulit sa tindahan. Ay! Oo! Ba't may dala kang bag? Saan ka pupunta? 17 years old po akong naglaya sa aking mga magulang. Tinakasan ko po yung hirap sa buhay, kaya naglayas po ako. Umabot sa punto na pumasok ko ng bisyo. Inom, sigarilyo, umabot na sa punto na mag-riot. Nung naramdaman ko ng panahon na yon dahil ako ay layas sa magulang, wala na akong naisip na mabuti. Hanggang umabot sa punto na di na ako niwala ng Diyos. Sumunod po nangyari po na nakapag-asawa po ako. Nagkaroon ako ng pagkakataon na maka-abroad. Doon sa Qatar, mainit pala. Nung panahon na yun, naramdaman kong may Diyos dahil sa init. Naghanap ako ng relihiyon gaya nung sa tatay ko. Nasumpungan ko yung jail. Ewan, doon ako. Umabot ako ng 2 taon. Ang nangyari, uminto ako, hindi na ako nadalo. Kasi magulo agawan sila ng ikapo Ang hinahanap ko kasi gusto ko may Diyos Sabi ko, Panginoon, ituro mo sa akin kung saan yung totoo. Sa kwarto ko, mayroon kasi akong internet. Tinype ko dun sa YouTube na Diyos na makapangyarihan sa lahat. Ang lumitaw si Badili. Ang ganda nito ah. Ngayon ko pa lang ito napakinggan. Tinuloy-tuloy ko hanggang nasumpungan ko yung ang ikapo may hangganan pala siya. Sa panahon lang pala yan sa Israel, yung ko natuklasan na malaking panluloko pala ng reliyon ng pinanggalingan ko. Nag-ano ako sa Facebook, may logo doon na kang kapatid na Hili. Kinuntak ko yung kapatid na yun. Doon ako namangha dahil yung mga kapatid, mga engineer sila, may mga tapos sila Pantay-pantay lang talagang mga kapatid. Yung sabi nung servant noon, Gusto niyo po ba makinig ng doktrina? Doktrina? Ay, wag niyo na po akong doktrinahan. Okay na po ako. Tanggap ko na po ang aral. Ay, hindi po pwede, Brad. Kailangan dadaan po talaga kayo sa doktrina. Ah, ganun po ba? Sige po, Brad, kung yung po ang kinakailangan. awa po ng Diyos, ako po nabautismuhan sa lokal ng Qatar sa taon na 2010. Yung asawa ko kasi matigas ang puso, lagi kaming nag-aaway about sa aral. Kaya dumulog ako sa servant. Kung gusto niyo po, kapatid, umuwi po muna kayo ng Pilipinas. Mali po niyo, doon niyo po siya maakay. Salamat po sa Diyos, bro. Sige po, susubukan ko po mag-early vacation. Sabi ko sa Panginoon, tulungan mo ako dahil 42 days lang ang bakasyon ko. Hindi ko talaga kaya to. Kasi yung misis ko,
Mag 15 days na ako sa bakasyon, parang walang interes makinig. Ma, puka muna dito. Makinig tayo. Maganda to si Brother Eli. Tigilan mo ako, Litoy, ah! Ang dami-daming gagawin dito, tas yan ang unang out tapagin ko? Maghapon ka na lang nakikinig dyan. Sabi ko, makinig ka. Kasi pagbalik ko uli sa abroad, hindi ko alam kung buhay pa ako. Walang mag-akay sa iyo. Awat tulong, nakinig naman siya sa sinasabi ko. Napukaw yung diwa niya. Parang masaya siya. Ganun pala yung mahalay. Sabi ko, Panginoon, salamat sa Diyos. Hindi masayang yung pag-uwi ko. Ang nangyari po, pagkuha ko ng balik manggagawa abroad, pumunta ako sa lokal sa Butuan. Doon kasi ginanap yung bautismo. Natuwa ako dahil yung misis ko nagpalit na ng damit eh. Sabi ko, salamat po sa Diyos. Hindi niya sinayang yung panahon na iniling ko sa kanya. Bumalik ako sa abroad. Iniwan ko yung misis ko. Siya lang mag-isa, may 2 kaming anak. Umabot ng 1 taon, yung misis ko nalilit siya. Sabi ko, magpaalam kaya ako kay kapatid na Ristina. Mag-resign po ako sa trabaho. Bakit naman kapatid? Yung asawa ko po kasi hindi po makadalo ng maayos. Kasi po, malikot po yung mga bata at siya lang po kasi mag-isa. Alam mo kapatid, sadyang malikot ang mga bata. Pero sige, mag-resign ka sa trabaho mo. Umuwi ka sa inyo. Huwag mong antayin na mawalay sa iglesia ang asawa mo. Marami talagang hindi nakaunawa sa akin. Dahil maraming nagkandarapa para lang maka-abroad. Yung kikitain mo dito sa abroad, pre, hindi mo naman kikitain sa Pilipinas yan eh. Sige lang, pre. May awa ang Diyos. Hindi niya kami pababayaan ng pamilya ko. Pag-uwi ko, nag-tricycle driver ako. Isang araw, 200 lang yung kita ko eh. Doon ako nalungkot, parang mabubuhay ko pa ang pamilya ko. Doon ko naisip na, bahala ng Diyos. Basta, ang alam ko hindi ako pabayaan. Yung misis ko, dalo na kami, masaya na ako dahil sama-sama na kami. Ang nangyari po, 3 buwan na nung dumating ako, ginawa akong katiwala sa lokal. Ang yung asawa ko lang kasi ang uwian ko eh. Yung pala may tungkulin, sabi ko salamat po sa Diyos. Umabot ako ng youth servant, nag-choir, umabot din ako ng pagkadyakono. Tinuro ng kapatid na Eli, na pagkaunahin mo yung sa Diyos, hindi ka pabayaan. Awa ng Diyos, nag-tricycle ako 5 taon. Hindi ako nakaranas ng disgrasya, wala. Hindi ko malaman paano ako tinawid ng Diyos. Noong pandemya, kailangan kong umuha ng USB para sa mga kapatid. Tatawid ka ng baha para lang matupad mo yung tungkulin mo. Hindi mo kasi magawa yun pagka sarili mo lang. Alam ko, pagka may pag-ibig ka sa Diyos, magawa mo yun. Sabi ko sa Diyos, tulungan mo lang ako. Alam ko po na ang tungkulin, doon ako maliligtas. Hindi ko tapatan yung tungkulin ko, saan ako pupunta. Ang mga advice ko sa kanila, sa mga kapatid, gumawa tayo ng may pag-ibig. Dahil sa pag-ibig, hindi nagkukulang. Kaya una sa lahat, panalangin, tiwala sa Diyos. Kapatid na Daniel, salamat sa Diyos. Nandito kaming magkakapatid. Handang tumulong sa iyo. Sana po, tibayan mo lang nandito kaming mga magkakapatid. Sa awat tulong, pagtapatan namin ang tungkulin namin dahil alam namin dito kami makakatulong sa iyo. Ako po si kapatid na Romelito Paguya. Ito po ang istorya ng aking pananampalataya. Salamat po sa Diyos.